Huwag mong dungisan ang anak ko ng marumi mong kamay. Isang hamak na nurse ka lang na pinulot namin sa putikan. Kaya huwag kang umasta na tila ba may puwang ka sa pamilyang ito? Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na kislap ng kidlat na humiwa sa katahimikan ng maliit na silid sa klinika. Kasunod nito ay ang malutong na tunog ng kanyang palad na dumapo sa pisngi ni Teresa. Manhid, iyon lamang ang naramdaman ni Teresa habang ang kanyang ulo ay tumagilid dahil sa lakas ng sampal. Hindi ang hapdi ng balat ang bumaral sa kanyang hininga, kundi ang tindi ng katotohanang nakahandusay sa harap niya. Sa ibabaw ng maruming kama ng liblib na klinikang yon, naroon si Ricardo. Hindi ito biktima ng stroke dahil sa labis na pagtatrabaho, gaya ng itiniwalag ng kanyang ina sa telepono kanina. Walang malay ang kanyang asawa, hubad ang pang-itaas, habang ang mga gamot para sa pampagana sa pakikipagtalik ay nakakalat sa sahig. Mga saksi sa kasalanang ginawa nito sa bisig ng ibang babae. Si Amalia, na nakatayo sa sulok at nag-aayos ng sariling damit, ay tinitigan si Teresa ng may mapang-uring tingin, walang bakas ng hiya, kundi isang ngangising nagmamaliit. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang mahigpit na nakahawak sa basang sobrang kulay kape. Sa loob niyon ay ang huling sentimo ng kanyang ipon, perang pambili sana ng sarili niyang gamot para sa humihinang puso. Perang hiningi niya sa bawat overtime sa ospital, bawat sakripisyo ng sariling kalusugan. Kumaripas siya ng takbo sa gitna ng bulyaw ng bagyo, suong ang baha at panganib, dahil ang akala niya ay mamamatay na ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit ang bumati sa kanya ay ang amoy ng murang pabango ni Amalia at ang masangsang na amoy ng pagtataksil. Dahan-dahang bumitaw ang mga daliri ni Teresa sa sobre. Nahulog ito sa sahig ng walang ingay, ngunit sa pandinig ni Teresa, tila ba ito ay isang malakas na pagguho ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang buhok ay sumasabay sa mabagal na pagdurog ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng semento. Ang sakit ay hindi na lumabas bilang luha. Nanatili itong isang malamig at matigas na bukol sa kanyang dibdib. Tiningnan siya ni Doña Imelda nang may pandidiri bago nito inihagis sa harap niya ang isang dokumento. Pirmahan mo yan. Isusulat mo sa report na na-confine si Ricardo dahil sa sobrang pagod sa pag-aalaga sa'yo. Hindi maaring madungisan ang pangalanan ng mga ilustre dahil lang sa kalandian ng anak ko. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Teresa. Bayaran mo yan ngayon sa pamamagitan ng pananahimik mo. Tumingin si Teresa sa asawa niyang mahimbing na natutulog matapos ang isang gabi ng kaligayahan sa piling ng iba. Tumingin siya sa biyenang itinuring niyang sariling ina na ngayon ay tinatapak-tapakan ng kanyang pagkatao upang iligtas ang isang huwad na dangal. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Teresa. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng klinika, tumataginting ang bawat salita ng kanyang biyenan sa kanyang isipan, tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang sugatang kaluluwa. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pagtitiis? Hanggang kailan ko kakayanin na maging anino sa isang tahanang hindi naman ako itinuring na tao? Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito, Teresa. Kung naging mabuti kang asawa, hindi ka kailanganin ni Ricardo na maghanap ng kalinga sa iba. Kasalanan mo kung bakit siya nagkakasakit dahil sa kamalasan na dala mo sa bahay na ito. Ang mga salitang yon ni Doña Imelda ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Teresa. Habang binibigkas iyon ng matanda, abala si Teresa sa pagpupunas ng sahig ng malawak na sala ng mansyong ilustre. Ang bawat kuskos ng basahan sa makintab na nara ay tila pagsisikap na burahin din ang hapdi sa kanyang dibdib, ngunit lalo lamang itong tumitindi. Ang kanyang mga tuhod ay nananakit na sa matagal na pagkakaluhod at ang kanyang hininga
ay kinakapos, isang paalala na ang kanyang sariling karamdaman ay hindi naghihintay sa kanyang pahinga. Sa loob ng 1 linggo matapos ang malagim na gabi sa klinika, naging bilanggo si Teresa sa loob ng sariling tahanan. Hindi siya pinapayagang pumasok sa ospital. Kinumpiska ni Doña Imelda ang kanyang susi at pitaka sa ilalim ng dahilan na kailangan niyang magmuni-muni at pagsilbihan ang nagpapagaling na si Ricardo. Ang asawa niyang dati ay malambing, ngayon ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang landas, si Ricardo ay aasta na tila siya ang agrabyado. Tila ba ang pagtataksil na ginawa nito ay isang sakripisyong ginawa para sa pamilya. Isang hapon, habang naglalaba si Teresa sa likod ng bahay, narinig niya ang tawanan ng mga kapitbahay sa kabilang bakod. Ang mga boses ni na Aling Marites at ng iba pang mga asawa ng mga negosyante sa subdibisyon ay malinaw na abot sa kanyang pandinig. Kakaawa naman pala si Ricardo, no? Sabi ni Doña Imelda, kaya raw hindi makaangat-angat sa posisyon ay dahil sa asawang baog at sakitin. Gabi-gabi raw ay si Ricardo pa ang nag-aalaga sa kanya sa halip na baligtad. Sayang ang dugong ilustre, napunta lang sa isang nurse na walang utang na loob. Ang bawat salita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Teresa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila na siya ang nagtatrabaho ng doble kayod para mabayaran ang mga utang ni Ricardo sa sugal, na siya ang tunay na naghihirap. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang katahimikan ay naging kanyang tanging sandata, kahit na ito rin ang dahan-dahang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Nang pumasok siya sa loob upang ihatid ang tsaa ni Doña Imelda, natagpuan niya ang matanda na nakadungaw sa bintana. May hawak na mamahaling abaniko at may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Alam mo, Teresa, ang isang ibon na ayaw kumanta ay mas mabuting manatili sa hawla. Huwag mong subukang baligtarin ang kwento sa labas dahil walang maniniwala sa iyo. Dito sa subdibisyong ito, ang salita ko ang batas. Inilapag ng matanda ang tasa sa mesa nang may puwersa, dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa kamay ni Teresa. Hindi man lang siya dumaing. Ang init sa kanyang balat ay wala kumpara sa nagbabagang galit na nagsisimulang mabuo sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa bintana nang makaalis ang kanyang biyenan. Nais niyang makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit ang kanyang nakita ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa tapat ng kanilang mansyon, sa bakanting bahay na matagal nang walang nakatira, may isang mamahaling sasakyan na nakaparada. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at eleganteng bestida. Si Amelia, may dala itong mga kahon ng kagamitan at sa tabi nito ay si Ricardo na masayang inaalalayan ang babae papasok sa bahay na yon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Si Teresa sa likod ng rehas ng bintana at si Amalia sa malayang kalsada. Itinaas ni Amalia ang kanyang kamay at dahan-dahang kumaway, isang mapang-uyam na bati na nagsasabing, "Nandito na ako at wala kang magagawa." Naramdaman ni Teresa ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang hanging pilit niyang nilalanghap ay tila naging abo. Hindi na lamang ito isang pagtataksil. Ito ay isang lantarang deklarasyon ng giyera sa harap mismo ng kanyang pintuan. Hanggang saan aabot ang kawalang-hiyaan ng mga taong pinag-alayan ko ng aking buhay? Hanggang kailan ako mananatiling piping saksi sa sarili kong pagkawasak? Mas bagay sa iyo ang magsilbi, Teresa, dahil doon ka naman talaga nagsimula, hindi ba? Sa pag-aalaga ng may sakit at paglilinis ng dumi ng iba. Ang boses ni Amalia ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng labaha. Nakaupo siya sa gitna ng sala ng mga ilustre, krus ang mga binti, habang suot ang isang mamahaling seda na bestida na halos tumutugma sa kulay ng mga kurtina sa bahay. Sa harap niya, si Teresa ay nakayuko. Hawak ang pilak na tray na naglalaman ng bagong timplang tsa. Ang bawat salita ni Amalia ay tila isang sampal na walang tunog.
Ngunit mas masakit pa sa pisikal na hagupit. Hindi kumibo si Ricardo na nasa tabi ni Amalia. Sa halip, abala ito sa pagbabasa ng dyaryo. Tila ba ang asawang nagsisilbi sa harap niya ay isa lamang kagamitan sa bahay na walang pandinig at walang pakiramdam. Si Doña Imelda naman ay nakangiti. Tinitignan si Amalia na parang ito ang tunay na manugang na matagal na niyang ipinagdarasal. "Huwag kang mahiya, Amalia dear," sabi ni Doña Imelda habang humihigop ng tsa. Si Teresa ay sanay naman sa ganitong trabaho. Sinasanay ko lang siya para hindi siya kalawangin dahil alam mo naman, sa ospital ay puro utos lang ang alam niya. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang tasa sa harap ni Amalia. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay halos magdampi. Nakita ni Teresa ang singsing na suot ng babae. Isang diamanting pamilyar sa kanyang paningin. Iyon ang singsing na matagal nang ipinangako ni Ricardo na ibibigay sa kanya sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay muling nanariwa. Tila isang sugat na pilit binubuksan ng isang maruming kamay. Bago pa makabawi si Teresa, biglang tumayo si Amalia at lumapit kay Ricardo. Hinawakan niya ang kwelyo ng polo nito. Inaayos ang tila hindi naman gusot na tela. Doon, sa harap mismo ng mga mata ni Teresa, dahan-dahang idinampi ni Amalia ang kanyang mga labi sa leeg ni Ricardo. Iniiwan ang isang matingkad na bakas ng pulang lipstick. "May dumi ka rito, sweetheart," bulong ni Amalia, sapat na malakas upang marinig ni Teresa. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Teresa ay tila gustong sumabog sa galit. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling tila estatwa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng tunay na sakit. Isang pisikal na hapdi na panandaliang tumalo sa emosyonal na paghihirap. Nang makaalis si Amalia matapos ang isang oras ng mapagkunwaring tawanan, naiwan ang katahimikan na kasing bigat ng tingga. Hinarap ni Ricardo si Teresa, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip may iniabot siyang isang folder na kulay asul. "Teresa, kailangan nating pag-usapan ang bahay sa probinsya," panimula ni Ricardo. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Masyadong malayo yun at sayang lang kung nakatiwangwang. Gusto kong pirmahan mo ang dokumentong ito para maibenta natin o magamit sa investment. Para naman ito sa kinabukasan nating dalawa." Tumingin si Teresa sa asawa. Ang bahay na yon ay ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya ay ligtas. Alam niya ang totoo. Ang perang makukuha rito ay gagamitin lamang ni Ricardo upang tustusan ang luho ni Amalia at ang mga utang na unti-unti nang lumulubog sa pamilya ilustre. Kinabukasan nating dalawa o kinabukasan ninyo? Ang tanong na gustong kumawala sa kanyang bibig, ngunit nanatiling nakakulong sa kanyang isipan. Sa kailaliman ng gabi, habang nakahiga sa gilid ng kama at nakikinig sa mahimbing na hilik ng asawang tila walang dinadalang kasalanan, naramdaman ni Teresa ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ito lungkot, hindi rin ito takot. Ito ay ang unti-unting paglamig ng kanyang puso. Tila ba ang bawat hibla ng pag-ibig na natitira ay nagiging yelo. Ano ang gagawin mo, Teresa, kapag ang tanging bagay na nag-uugnay sa iyong nakaraan ay pilit na ring kinukuha ng mga taong sumira sa iyong kasalukuyan? 5 pang buwan, Teresa. Pagkatapos niyan, malaya ka na sa pangakong binitawan mo sa iyong ina. Ang boses ng kanyang ama, si General Santos, ay mahina ngunit puno ng otoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang gunitang militar. Nakaupo si Teresa sa tabi ng kama ng kanyang ama. Marahang hinahaplos ang mga kamay nitong kulubot na at tad-tad ng mga bakas ng pakikipaglaban sa buhay. Sa loob ng silid na yon, malayo sa mapanghusgang tingin ni Doña Imelda, si Teresa ay hindi isang hamak na nurse o isang api-aping manugang. Siya ang anak ng isang bayani,
At siya mismo ay isang agila na pansamantalang pinutulan ng pakpak. Dad, kinalimutan ko na ang ranggo ko mula nang mamatay si Mama. Bulong ni Teresa habang pinipigilan ang pagpiit ng kanyang lalamunan. Ipinangako ko sa kanya na susubukan kong mamuhay ng tahimik sa loob ng 5 taon. Nasusubukan kong maging isang ordinaryong asawa, malayo sa putok ng baril at amoy ng pulbura. Tinitigan siya ng kanyang ama nang may halong lungkot at galit. Ngunit sa katahimikang pinili mo, hinayaan mong lamunin ka ng mga buwaya. Tignan mo ang iyong mga kamay, anak. Ang mga kamay na ito ay nagligtas ng napakaraming sundalo sa gitna ng giyera. Ngayon, ginagamit mo ang mga ito para lamang maglinis ng sahig ng mga ilustre? Hindi nakasagot si Teresa. Ang kanyang golden moment sa hapon na yon ay ang tahimik na pag-aayos niya sa kumot ng kanyang ama. Isang simpleng pagkilos na nagpapakita ng kanyang likas na pagkalinga. Ngunit sa kailaliman ng kanyang diwa, ang mga salita ng ama ay tila isang hudyat ng muling pagbangon. Nang bumalik siya sa ospital para sa kanyang night shift, ang dati niyang masunuring anyo ay tila may nabago. Habang nag-aayos ng mga dokumento sa istasyon ng mga nurse, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na folder. Ito ay ang listahan ng mga supplier ng kagamitang medikal para sa military hospital, isang proyekto na pinangangasiwaan ni Ricardo. Gamit ang kanyang husay sa obserbasyon na natutunan sa intelligence training sa militar, napansin niya ang malaking discrepancy sa mga presyo. Ang mga kagamitang substandard ay binabayaran sa presyong pang high-end. At sa ibaba ng bawat transaksyon, naroon ang pirma ni Ricardo Ilustre. Dahan-dahan, kinuha ni Teresa ang kanyang cellphone at kinuhaan ng litrato ang bawat pahina. Ang tunog ng bawat pag-click ng kamera sa kanyang isipan ay tila mga hakbang patungo sa kalayaan. Hindi na lamang ito tungkol sa nasirang pagsasama. Ito ay tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan na dapat ay nagliligtas ng buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na gawain, isang anino ang humarang sa liwanag ng desk lamp. Colonel Santos, kayo po ba talaga yan, ma'am? Nanigas si Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nakita ang isang pasyenteng nakaupo sa wheelchair. Si Sergeant Bautista, ang sundalong iniligtas niya mula sa kamatayan sa kabundukan ng Jolo. 5 taon na ang nakalilipas. Sergeant Bautista, pabulong na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Huwag kang maingay. Pakiusap. Ma'am, bakit kayo narito? Bakit kayo nakasuot ng uniforme ng isang sibilyang nurse? Hinahanap kayo ng buong unit. Ang gulat na tanong ng sundalo. Ang boses ay nagsisimula nang makaakit ng atensyon ng ibang mga nurse sa paligid. Sa kabilang dulo ng hallway, narinig ni Teresa ang papalapit na mga yabag ng sapatos ni Ricardo. Ang bawat tunog ng takong na tumatama sa tiles ay tila isang papalapit na hatol. Kung malalaman ni Ricardo ang kanyang tunay na ranggo ngayon, mawawalan siya ng pagkakataong mahuli ang mga ito sa kanilang sariling bitag. Magtago ka, Bautista. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nakita mo ako. Mabilis na utos ni Teresa bago muling yumuko sa kanyang mga papel, habang ang kanyang malamig na pawis ay unti-unting namumuo sa kanyang noo. Papasok na si Ricardo sa istasyon, dala ang kanyang karaniwang mapagmataas na aura. Ang tanging tanong na naiwan sa hangin ay, mahuhuli ba ni Ricardo ang pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan ni Teresa? O ito na ang simula ng kanyang sariling pagbagsak? Ang mga gamit na ito ay amoy alikabok at kahirapan, Teresa. Hindi nararapat ang ganitong kalat sa loob ng mansyong ilustre. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng pandidiri habang itinutulak niya gamit ang kanyang mamahaling sapatos ang isang lumang kahon palabas ng pintuan sa likod ng bahay. Kasunod nito ay ang pagbagsak ng kahon sa damuhan, kung saan ang mga luma at kupas na damit, ilang piraso ng libro, at ang isang kuwadro ng larawan ay nagkahiwa-hiwalay.
Napatigil si Teresa sa kanyang ginagawa. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan nang makita ang larawan ng kanyang ina na nabasag ang salamin. Iyon ang huling habili ng kanyang kahapon, ang tanging alaala ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kapalit. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, kinuha ni Doña Imelda ang isang bote ng gaas at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa mga kagamitan. "Wag po, Mama. Pakiusap. Iyan na lang ang natitira sa akin." Ang pagsamo ni Teresa, habang mabilis na lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Ngunit huli na ang lahat. Isang palito ng posporo ang inihulog ng matanda. At sa isang kislap, ang apoy ay sumiklab. Nilalamon ang mga telang nagtataglay pa sana ng amoy ng kanyang ina. Ang usok ay paitaas, na humahalo sa hangin. Tila ba ang kaluluwa ni Teresa ay kasamang tinutupok ng apoy na yon. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak ng malakas. Nanatili siyang nakatitig sa mga abo, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay, ang hapdi ng broken heart syndrome na unti-unting nagpapahina sa kanyang bawat tibok. "Ano ba ang iniiyak-iyak mo riyan? Gamit lang yan. Masyado kang madrama, Teresa." Ang malamig na tinig ni Ricardo nakakalabas lang ng bahay habang nag-aayos ng kanyang relos. "Tama si Mama. Kailangan nating linisin ang bahay mula sa mga negatibong enerhiya. Kung gusto mo ng bago, bibigyan kita ng pera. Huwag mo lang kaming ipahiya sa ganyang hitsura." Tiningnan ni Teresa ang asawa. Ang lalaking pinili niyang paglingkuran ay nakatayo sa harap niya, ngunit tila isang estranghero na ang nakikita niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang golden moment ay ang tahimik na pagpulot niya sa isang maliit, itim na piraso ng sunog na tela mula sa apoy, ang tanging bahagi ng bandana ng kanyang ina na hindi lubos na natupok. Maingat niya itong itinago sa kanyang palad, kahit naramdam niya ang init na humuhapdi sa kanyang balat. Nang pumasok siya sa kanyang silid, ang kanyang anyo ay tila isang anino na nawalan na ng kulay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagong apoy na nagliliyab. Hindi ang apoy na naninira, kundi ang apoy na nagpapatigas sa bakal. Inilabas niya ang kanyang lihim na laptop at muling binuksan ang mga file na kanyang nakalap. Doon niya natagpuan ang higit pa sa inaasahan niya. Isang kontrata para sa pagbili ng mga defective cardiac monitors na itatalaga sa mga ospital ng militar. Ang halagang nakasaad ay sapat na upang bumuhay ng isang buong komunidad. Ngunit ang mga kagamitang darating ay mga banta sa buhay ng mga sundalo. Ang pirma sa ibaba ay hindi lamang kay Ricardo, kundi may kasama ring selyo ng isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Amelia. "Pinapatay ninyo ang mga taong dapat ay pinaglilingkuran ninyo." Bulong ni Teresa sa sarili. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo na may dalang isang baso ng alak. Ang kanyang muka ay mapulang-mapula dahil sa kalasingan. "Teresa, pirmahan mo na yung dokumento sa bahay sa probinsya. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa'yo. Kailangan ko ang perang yon para sa susunod na bidding." Tiningnan siya ni Teresa ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi pa nakikita ni Ricardo sa loob ng 5 taon. "Paano kung sabihin kong ayaw ko, Ricardo? Paano kung sabihin kong alam ko ang bawat dumi na itinatago ninyo sa ilalim ng inyong mga mamahaling sapatos?" Nabitawan ni Ricardo ang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang nakakatakot na galit. Mababawi pa ba ni Teresa ang kanyang sarili bago siya tuluyang lamunin ng panganib na kanyang hinukay? O ito na ang huling gabi na makikita niya ang liwanag ng buwan sa labas ng rehas ng mga ilustre? "Dito mo ilagay ang pirma mo, sweetheart. Para sa atin ito, para sa magiging anak natin balang araw."
Ayaw mo bang magkaroon tayo ng sariling investment na hindi nakadepende sa kanino man? Ang boses ni Ricardo ay kasing tamis ng pulot. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Teresa. Nakaupo sila sa harap ng hapagkainan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, si Ricardo mismo ang nagtimpla ng kape para sa kanya. Ngunit para kay Teresa, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang maruming bitag na nakalatag sa kanyang paanan. Alam niya ang totoo. Ang investment na sinasabi nito ay ang pagbebenta sa bahay at lupa na pamana ng kanyang ama, ang tanging ari-arian na nakapangalan sa kanya at hindi kailanman magiging bahagi ng yaman ng mga ilustre. Sa kabila ng kanyang nararamdamang pagkasuka, nanatiling kalmado ang mukha ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa gilid ng mesa. Dinadama ang gaspang ng kahoy, tila ba humihugot siya ng lakas mula sa pundasyon ng bahay na yon. Ang kanyang golden moment sa umagang yon ay ang simpleng pag-iwas niya sa tingin ni Ricardo upang tignan ang isang maliit na langgam na pilit na nagbubuhat ng isang mumo ng tinapay, isang paalala na kahit gaano kaliit, may kakayahan siyang lumaban. Investment para sa ating dalawa? Mahinahong tanong ni Teresa habang iniabot sa kanya ni Ricardo ang special power of attorney. Akala ko ba ay sabi ni Mama, ako ay baog at walang silbi? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, Ricardo? Saglit na natigilan si Ricardo. Ang kanyang panga ay nag-abot, ngunit mabilis din siyang nakabawi ng ngiti. Huwag mo nang isipin ang sinasabi ni Mama. Alam mo namang matanda na yon. Ang mahalaga ay ang seguridad nating dalawa. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang ballpen. Alam niya na sa mga sandaling iyon, ang kanyang bawat kilos ay kailangang maging perpekto. Habang nagpapanggap na binabasa ang dokumento, sinadya niyang itabig ang tasa ng kape. Ang mainit na likido ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng papel, nilalamon ang mga mahahalagang bahagi ng kontrata. Ay, pasensya na Ricardo, masyado yata akong nanginginig. Ang paumanhin ni Teresa. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ano ba naman yan, Teresa? Napaka-clumsy mo talaga. Ang singal ni Ricardo, ang maskara ng kabaitan ay biglang nahulog. Sa galit nito, mabilis siyang tumayo upang kumuha ng basahan sa kusina. Sa maikling sandaling iyon, mabilis na pinalitan ni Teresa ang dokumento. Ang papel na iniwan niya sa ibabaw ng mesa ay isang kopya na kamukhang-kamukha ng orihinal, ngunit ang mga nakasaad na probisyon ay binago niya kagabi. Isang dokumento na sa halip na magbigay ng kapangyarihan kay Ricardo ay magiging ebidensya ng tangkang pandarayan nito sa korte. Pagbalik ni Ricardo, padabog niyang inilapag ang bagong kopya. Pirman mo na yan, ngayon din. Sa ilalim ng mapang-aping tingin ng kanyang asawa, dahan-dahang isinulat ni Teresa ang kanyang pangalan. Ngunit ang bawat kurba ng kanyang pirma ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang hatol na unti-unti nang bumababa sa leeg ng mga ilustre. Ngunit bago pa man matuyo ang tinta, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng tunog ng pagbubukas ng pinto. Pumasok si Amalia, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang taong pagmamay-ari ang buong lugar. Ang kanyang mukha ay maningning at may dala siyang isang maliit na puting sobre. Surprise, sweetheart! Ang masayang bati ni Amalia kay Ricardo bago ito bumaling kay Teresa nang may mapang-insultong tingin. At hello sa'yo, Teresa. May magandang balita ako na tiyak na ikatutuwa nating lahat. Inilapag ni Amalia ang isang ultrasound result sa ibabaw ng mesa, direkta sa tapat ng dokumentong kapipirma lang ni Teresa. Buntis ako, Ricardo. Magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilyang ilustre. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, dahil matagal na siyang manhid doon, kundi dahil sa tindi ng kawalang hiyaan ng dalawang taong nasa harap niya.
Tumingin si Ricardo kay Amalia ng may galak bago muling bumaling kay Teresa na may ngiting tila nanunukso. Nakita mo na. Ngayon ay may dahilan na talaga ako para kunin ang lahat ng sayo. Dahil ang anak ko ang higit na nangangailangan niyan kaysa sa isang katulad mong wala namang maibibigay. Tumayo si Teresa. Ang kanyang katawan ay tila naging bakal sa tatag. Ang kanyang huling tingin sa ultrasound result ay hindi puno ng inggit, kundi ng isang lihim na kaalaman na hindi pa alam ng dalawa. Paano tatanggapin ni Ricardo ang katotohanan kapag nalaman niyang ang tagapagmana na ipinagmamalaki niya ay bahagi lamang ng isang mas malaking kasinungalingan at ang babaeng inaakala niyang talunan ay siya palang may hawak ng kanilang kapalaran. Ilabas mo ang pinakamahal na pilak, Teresa. Siguraduhin mong kikinang ang bawat sulok ng mansyong ito na tila bahiyas dahil bukas ay darating ang mga pinakamataas na opisyal ng bayang ito. Ang boses ni Doña Imelda ay dumadagundong sa pasilyo, kasabay ng bawat kumpas ng kanyang kamay na tila isang direktor ng isang marangyang dula. Ang mansyon ng mga ilustre ay balot ng kaguluhan, mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, mga mamahaling alak, at ang amoy ng litson na unti-unting kumakalat sa hangin. Ito ang paghahanda para sa ikalimang anibersaryo ng kasal ni Ricardo at Teresa. Ngunit sa paningin ng lahat, ito ay ang piging para sa pagpapakilala kay Amalia bilang bagong reyna ng tahanan. Si Teresa ay nasa gitna ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa babad ng sabon at tubig habang kinukuskos ang mga antigong pilak. Ang bawat tunog ng metal na nag-uumpugan ay tila isang malungkot na kampana para sa kanyang sariling libing. Sa labas ng kusina, naririnig niya ang tawanan ni Ricardo at Amalia habang pumipili ng mga alahas na isusuot para sa bukas. Ang anibersaryong ito ang magiging katapusan ng iyong pagiging anino, Teresa. Bulong ni Doña Imelda habang dumadaan sa likuran niya. Ang kanyang abaniko ay marahas na tumatama sa balikat ni Teresa. Pagkatapos ng piging na ito, pirmahan mo man o hindi, ang mga papel, ilalabas namin ang balita tungkol sa iyong karamdaman at ang pangangailangang ilayo ka sa publiko. Magpasalamat ka at bibigyan ka pa rin namin ng matitirhan sa likod bahay. Hindi sumagot si Teresa. Ang kanyang golden moment sa gitna ng pagod ay ang sandaling nadama niya ang maliit na bituin na nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme ng nurse, isang military pin na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ang talim nito, na bahagyang tumutusok sa kanyang balat, ay nagsilbing angkla niya sa katotohanan. Bukas ang huling araw ng kanyang 5 taong panata. Bukas, ang agila ay muling lilipad. Habang ang gabi ay lumalalim, pumasok si Ricardo sa kusina upang kumuha ng alak. Bakas sa kanyang mukha ang kaba at pananabiik. Teresa, siguraduhin mong maayos ang pagkakaluto sa patatim. Paborito iyon ni General Borja. Siya ang magdedesisyon kung sino ang susunod na itatalagang Undersecretary ng Department of Health. Kapag nakuha ko ang posisyong yon, hindi na natin kakailanganin ang bahay mo sa probinsya. Magiging barya na lang yon para sa akin. Tumingin si Teresa sa asawa. Ang kanyang mga mata ay tila 2 lawa ng katahimikan. General Delfin Borja po ba ang tinutukoy ninyo, Ricardo? Natigilan si Ricardo, ang baso ng alak ay muntik nang mabitawan. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Isang hamak na nurse ka lang, wag mong sabihing nagmamarunong ka na naman. Nabasa ko lang po sa listahan ng mga panauhin. Mahinahong sagot ni Teresa habang dahan-dahang pinapatuyo ang isang kutsara. Sa kailaliman ng kanyang isip, muling nagbalik ang alaala ng isang matandang general na sumaludo sa kanya bago siya umalis sa kampo 5 taon na ang nakalilipas. Si General Borja ay ang kanyang ninong sa binyag at ang tao na pinakanirerespeto ng kanyang ama. Nang makaalis si Ricardo, mabilis na kinuha ni Teresa ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng lababo. Isang mensahe lamang ang kanyang ipinadala.
Ang laro ay magsisimula na bukas ng gabi. Handa na ang lahat ng ebidensya. Ngunit sa kabila ng kanyang paghahanda, isang bagay ang nakaligtaan ni Teresa. Sa labas ng pinto ng kusina, nakatayo si Amalia. Hawak ang kanyang sariling cellphone at nakatitig sa anino ni Teresa. May isang mapanganib na ngiti sa mga labi ng babae. Tila ba may natuklasan siyang lihim na maaaring bumaliktad sa lahat ng plano ni Teresa. Akala mo ba ikaw lang ang may sorpresa, Teresa? Bulong ni Amalia sa hangin, kasabay ng tunog ng pagpindot niya sa isang numero na hindi kailanman dapat tawagan. Ano ang natuklasan ni Amalia tungkol sa lihim na pagkatao ni Teresa? At handa na nga ba ang lahat para sa pinakamalaking pagtatanghal sa kasaysayan ng mga ilustre? O may isa pang trahedya na nakatakdang maganap bago sumapit ang bukang liwayway? Huwag kang haharang-harang sa dinadaanan ng mga tunay na panauhin, Teresa. Nakakahiya ang suot mo, mukha kang basahan na naligaw sa palasyo. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng puot habang tinitingnan ang manugang na nakatayo sa gilid ng engranding sala. Ngayong gabi, ang kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal, ngunit si Teresa ay pinasuot lamang ng isang luma at kupas na bestidang kulay amulay-abo. Isang damit na ayon sa matanda ay bagay sa isang tagapagsilbi. Sa paligid nila, ang musika ng mga biolin ay pumapailan lang, humahalo sa halakhakan ng mga maimpluwensyang tao, mga doktor at mga opisyal na nakasuot ng mga mamahaling barong at gown. Habang nag-iikot si Teresa dala ang tray ng mga appetizer, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin at pabulong na usapan ng mga panauhin. Siya ang asawa, ngunit siya ang tanging walang upuan sa hapag. Siya ang reyna ng okasyon sa papel, ngunit sa realidad, siya ang aliping kailangang maglinis ng bawat dumi ng mga bisita. Biglang natahimik ang paligid nang pumasok si Amalia. Nakasuot ito ng isang matingkad na pulang gown na gawa sa mamahaling sutla na tila ba isang nagniningning na apoy sa gitna ng silid. Ang kanyang mga hiyas ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier at sa kanyang tabi ay si Ricardo na nakangiting abot-tenga habang nakakapit sa baywang ng kanyang manliligaw. Teresa, kumuha ka nga ng wine para kay Amalia. Utos ni Ricardo nang makalapit sila. Walang bakas ng pagbati para sa kanilang anibersaryo. Walang kahit isang sulyap ng pagmamahal. Habang iniaabot ni Teresa ang baso, sinadya ni Amalia na bitawan ang kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng silid. Ang pulang alak ay tumalsik at dumaloy sa kupas na damit ni Teresa, na tila ba sariwang dugo na nagmula sa isang sugat na hindi nakikita. Oh my God! I'm so sorry, Teresa. Napaka-clumsy ko talaga. Ang maarteng sabi ni Amalia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunukso. Pero sa bagay, mukhang kailangan na rin talagang palitan yang suot mo. Amoy gamot at kahirapan na kasi. Nagtawanan ng ilang mga panauhin sa paligid. Ang golden moment ni Teresa sa sandaling iyon ay ang kanyang marahang pagyuko upang pulutin ang mga bubog, hindi dahil sa takot, kundi upang itago ang nagbabagang liyab sa kanyang mga mata. Nadama niya ang hapdi ng isang maliit na hiwa sa kanyang daliri, ngunit mas masakit ang bawat tawa na naririnig niya. Tumayo si Ricardo sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, sa ating ikalimang anibersaryo, nais kong magpasalamat sa isang babaeng nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at inspirasyon para sa kinabukasan ng pamilya ilustre. Tumingin ang lahat kay Teresa, inaasahan na siya ang tatawagin. Ngunit lumingon si Ricardo kay Amalia at inilahad ang kanyang kamay para sa babaeng magdadala ng aking tagapagmana at ang tunay na nagmamay-ari ng aking puso. Amalia, para sa iyo ang gabing ito. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumatama sa mukha ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng insulto. Sa harap ng lahat,
Sa araw na dapat ay para sa kanya, siya ay tuluyang ibinaon sa limot ng kanyang sariling asawa, hindi na nakaya ng kanyang katawan. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Dahan-dahan, dahan siyang tumalikod, ang basang damit ay bumibigat sa bawat hakbang. Ngunit sa gitna ng kanyang paglisan, isang matikas na lalaki na nakasuot ng degobernong barong ang humarang sa kanyang daraanan. Ito ay si General Borja. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang nakatingin sa entablado. Bago ito bumaling kay Teresa nang may malalim na paggalang. Colonel Santos, bakit mo hinahayaang tapakan ka ng mga insekto na ito? Ang pabulong na tanong ng general, sapat na malakas upang mapalingon ang ilang taong malapit sa kanila. Mapapanatili pa ba ni Teresa ang kanyang pagpapanggap ngayong ang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa loob ng silid ay nakilala na siya? O ito na ang hudyat para sa isang paghihiganting hindi kailanman malilimutan ng mga ilustre? Huwag mo nang antayin, nakalad ka rin kita palabas ng mansyong ito, Teresa. Narito ang mga papel ng diborsyo at ang paglilipat ng titulo ng bahay mo sa probinsya. Pirmahan mo na ito kung gusto mo pang makaalis nang may natitira pang kaunting dangal. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng lupa. Hinila niya si Teresa sa isang madilim na sulok ng engranding patio, malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng piging. Sa kanyang kamay ay ang mga dokumentong magtatapos sa 5 taon ng paghihirap ni Teresa. Sa likod ng matanda, nakatayo si Ricardo na may hawak na baso ng alak at may ngising puno ng pananabik habang si Amalia ay nakasandal sa kanyang balikat. Tila ba hinihintay ang kanilang pinakamalaking tagumpay. Tiningnan ni Teresa ang mga papel sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang bawat letra ay tila mga anay na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang damit na basa pa rin ng pulang alak ay tila isang mabigat na pasanin, malamig sa kanyang balat at amoy ng maasim. Ngunit sa gitna ng panginginig ng kanyang katawan, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Ang orasan sa kanyang isipan ay tumunog na, hating gabi na. Tapos na ang 5 taon ng kanyang panata sa kanyang ina. Teresa, huwag mo nang pahabain ito. Singal ni Ricardo, ang boses ay garalgal dahil sa alak. Kailangan ni Amalia ang bahay na yon para sa magiging anak namin. Hindi mo naman kailangan yun dahil wala ka namang pamilyang uuwian. Ang golden moment ni Teresa ay ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Tinitigan niya si Ricardo ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng matinding awa sa halip na puot. Kinuha niya ang panulat mula sa kamay ni Doña Imelda. Ang tunog ng dulo ng panulat na tumatama sa papel ay tila isang hatol na walang hanggan sa katahimikan ng gabi. Isang mabilis at matikas na kurba, ang kanyang pirma. Pinirmahan niya ang lahat, kabilang ang dokumentong ipinalit niya noong nakaraang linggo na magsisilbing patibong sa mga ilustre. Ayan, tapos na. Pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng asero. Mabuti naman at natauhan ka rin. Ang mapang-uyam na tawa ni Amalia. Ngayon, lumayas ka na. Baka mamaya ay amuyin pa ng mga bisita ang baho ng pagiging miserable mo. Dahan-dahang hinubad ni Teresa ang kanyang singsing sa kasal. Isang mumurahing ginto na siya rin ang bumili para sa sarili noong ikinasal sila dahil sabi ni Ricardo ay wala pa silang budget. Inilapag niya ito sa ibabaw ng tray ng mga maruming baso na kanyang bitbit kanina. Ang tunog ng ginto na tumatama sa pilak ay tila isang huling paalam sa lahat ng kanyang mga pangarap na gumuho. Nagsimula siyang maglakad palabas, hindi sa likod bahay, kundi sa pangunahing pintuan ng mansyon. Dinaanan niya ang mga bisitang dati ay kinukutya siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at autoridad. Nang makarating siya sa tapat ni General Borja, sandali siyang huminto. General, salamat sa pagdating.
Sabi ni Teresa sa mahinang tinig. Magkita na lang po tayo sa campus sa Lunes. May mga kailangan tayong ayusin na mga basura. Nagulantang si Ricardo at ang kanyang ina sa kanilang narinig. Ngunit bago pa sila makapagsalita, tuluyan nang lumabas si Teresa sa malawak na gate ng mansyong ilustre. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak. Tila ba hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi at hirap sa kanyang pagkatao. Sa labas, isang itim na sasakyang militar na may plakang nagliliyab sa ilalim ng mga streetlight ang naghihintay. Isang sundalo ang mabilis na bumaba at sumaludo ng buong higpit. Colonel Santos, ma'am, handa na po ang inyong gamit. Ang malakas na ulat ng sundalo na narinig hanggang sa loob ng bakuran ng mga ilustre. Sumakay si Teresa sa sasakyan, hindi na lumingon pa sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Habang papalayo ang sasakyan, tanging ang tunog ng makina na humahagibis sa kalsada ang naiwan sa pandinig ng mga taong naiwan sa loob. Ang tunog ng isang bagyong paparating na hindi nila mapipigilan. Tapos na ang pagiging nurse. Tapos na ang pagiging api. Ang agila ay handa na para sa kanyang muling paglipad. Patayin mo ang lahat ng ilaw sa silid na ito, Sergeant. Ayaw kong may makakita sa huling bakas ng kahapon sa aking mga mata. Ang boses ni Teresa ay hindi na ang mahinang tinig na nanginginig sa takot sa harap ni Doña Imelda. Ito ay isang utos na kasing talim ng espada, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng madilim na opisina sa kampo militar, tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang tumatama sa kanyang anyo. Dahan-dahang hinubad ni Teresa ang basang bestidang kulay abo, ang huling simbolo ng kanyang pagiging bilanggo sa mansyong ilustre. Sa bawat butones na kanyang kinakalas, tila ba may mga kadena ring nalalaglag mula sa kanyang puso. Isinuot niya ang puting uniforme ng lakas, Medical Corps. Ang tela ay makapal, maayos ang pagkakaplansa at amoy disiplina. Nang ilapat niya ang mga bituin sa kanyang balikat, naramdaman ni Teresa ang bigat ng tungkulin at ang tamis ng pagbabalik ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang golden moment ay nang humarap siya sa malaking salamin sa pader. Hindi na ang babaeng may mapupungay at sugatang mga mata ang nakita niya. Ang nakaharap sa kanya ay si Colonel Teresa Santos, ang agila ng hukbong sandatahan. Hinawinin niya ang kanyang basang buhok at itinali ito ng mahigpit sa isang malinis na bun. Sa bawat haplos niya sa kanyang sariling muka, tila ba binubura niya ang bakas ng sampal ni Doña Imelda at ang bawat luhang sinayang niya para kay Ricardo. Ma'am, handa na po ang intelligence report tungkol sa Illustre Medical Group. Ang ulat ng kanyang aide-de-camp matapos ang isang malakas na pag-untog ng takong ng sapatos sa sahig bilang tanda ng paggalang. Naupo si Teresa sa kanyang silya. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Tila ba ang bakal na nasa kanyang kaluluwa ay muling nabuo. Binuksan niya ang folder na naglalaman ng mga dokumentong kinolekta niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat pahina ay katibayan ng kasakiman ni na Ricardo at Amalia. Magsagawa kayo ng kagyat na audit sa lahat ng supply ng ospital na hawak nila. I-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts na may kinalaman sa pondo ng militar. Walang lalabas, walang papasok. Ang utos ni Teresa habang nilalagdaan ng warrant ng may mabilis at matapang na mga guhit. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng tahimik na silid ni Ricardo sa mansyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang abiso mula sa bangko. Ang kanyang credit card na gagamitin sana para sa isang bagong alahas ni Amalia ay biglang declined. What is happening? Bakit pati ang personal account ko ay hindi ma-access? Ang nanggagalaiting tanong ni Ricardo sa hangin, habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa kaba. Hindi alam ni Ricardo na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa kanyang sariling pagkawasak. Ang katahimikan ni Teresa sa loob ng 5 taon ay hindi palatanda ng kahinaan, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang bagyong walang ititira sa kanilang mga
ilustre. Tapos na ang oras ng paglalaro, Ricardo. Bulong ni Teresa sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina. Ngayon, malalaman ninyo kung anong klaseng apoy ang pinaglaruan ninyo. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang tawag mula sa ospital ang natanggap ni Teresa. Ang kanyang ama, si General Santos, ay biglang dinala sa emergency room dahil sa isang atake. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng kaba. Sadyang aksidente ba ang nangyari sa kanyang ama? O ito ang huling desperadong hakbang ng mga ilustre upang pigilan ang kanyang paghihiganti? Tila huminto ang mundo sa bawat matatalim na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng aking ama. Sa loob ng intensive care unit ng ospital militar, nakatayo si Teresa sa gilid ng higaan ni General Santos. Ang amoy ng antiseptic na dati ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging aliping nurse ay tila nagbago na. Ngayon, ito ay amoy ng digmaang kailangan niyang panalunan. Ang kanyang unipormeng puti ay walang bahid ng dumi. Sumasalamin sa talim ng kanyang determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Ang golden moment ng gabing iyon ay ang marahan niyang paghaplos sa mga kuko ng matanda. Nangangako sa bawat ugat nito na hindi mawawalan ng saysay ang kanilang mga sakripisyo. Dad, huwag kang bibitiw. Konti na lang, makikita mo na ang pagguho ng mga pader na nagkulong sa atin. Bulong ni Teresa. Ang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagsusumamo. Habang nagbabantay, pumasok ang kanyang Chief of Intelligence. Ang tunog ng mga sapatos nito sa makintab na sahig ay tila isang martsya ng paparating na hustisya. Iniabot nito ang isang tablet na naglalaman ng real-time monitoring sa pamilya ilustre. Ma'am, ang target ay kasalukuyang nasa labas ng isang saradong bangko. Sinusubukan nilang mag-withdraw gamit ang mga corporate accounts pero bigo sila. Si Amalia naman ay nakitang pabalik-balik sa isang pawn shop. Sinusubukang ibenta ang mga alahas na nanggaling sa pondo ng militar. Ulat ng opisyal. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Hayaan niyo silang maghabol sa sarili nilang buntot. Siguraduhin niyo ring lahat ng mga kontratista na kasabwat ni Ricardo sa pagbili ng mga depektibong cardiac monitors ay nasa ilalim na ng ating surveillance. Ayaw kong may makatakas kahit isa. Sa labas ng ospital, sa madilim na parking lot, lulan si Ricardo ng kanyang marangyang sasakyan na malapit ng mahila ng bangko. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na, malayo sa imahe ng isang makapangyarihang direktor. Hindi ito maaari. Paanong nangyari na ang isang hamak na nurse ay may koneksyon sa militar? Doña Imelda was right. Dapat ay noon pa lang ay pinatapon ko na ang babaeng yan sa kung saan. Ang nanggagalaiting sigaw ni Ricardo habang hinahampas ang manibela. Sa gitna ng kanyang pagwawala, nakatanggap siya ng impormasyon na naroon si Teresa sa ospital militar. Sa kanyang isipan, ang akala niya ay nandoon si Teresa para makiusap o baka ay bumalik sa trabaho bilang nurse dahil wala na itong pera. Isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang utak. Susugurin niya si Teresa, tatakutin, at pipiliting bawiin ang anumang ginawa nito sa kanyang mga accounts. Pumasok si Ricardo sa lobby ng ospital militar nang may pekeng autoridad. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Teresa Santos? Sabihin niyo sa kanya na lumabas siya rito bago ko idemanda ang ospital na ito. Ngunit sa halip ng mga nurse na matatakot sa kanya, dalawang matitikas na sundalo na may hawak na mahahabang baril ang humarang sa kanyang daraanan. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay narinig sa buong lobby. Tila isang babala na hindi ito ang mansyong ilustre. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Teresa. Suot ang kanyang buong military regalia. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Ang mga sundalo sa paligid ay sabay-sabay na sumaludo ng buong higpit. Anong ginagawa mo rito, Ricardo? Ang tanong ni Teresa. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, puno ng kapangyarihang hindi kailanman inakala ng kanyang asawa.
Napaatras si Ricardo, tila hindi makapaniwala sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang taong dati niyang minamaliit ay ngayon ay may taglay ng dignidad at autoridad na hindi niya inaasahan. Titeresa, nauutal niyang sabi habang pilit inuunawa ang kanyang nakikita. Paano nangyari ito? Unti-unting nabalot ng kaba at pagkalito ang kanyang mukha habang napagtatanto niyang hindi na ang dating Teresa ang kaharap niya ngayon. Ito na ba ang sandaling magmamakaawa si Ricardo? O meron pa siyang itinatagong alas na maaaring magpabago sa takbo ng laban ni Teresa? Akala mo ba ay matatakot mo ako sa pagsuot ng peking uniformeng yan? Magnanakaw ka na nga ng pera. Pati karangalan ng militar ay ninanakaw mo rin para lang makapaghiganti. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkalito na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng pagyayabang. Nakatayo siya sa gitna ng lobby ng ospital militar, pinagtitinginan ng mga tauhan at mga sundalong naroon. Sa kanyang paningin, si Teresa ay nananatiling ang nurse na maaari niyang pasunurin sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Ngunit ang bawat segundong tumatama ang kanyang paningin sa mga bituin sa balikat ni Teresa, ang kanyang kayabangan ay tila dahan-dahang natitibag. Hindi kumibo si Teresa. Ang kanyang golden moment sa gitna ng tensyon ay ang marahan niyang pag-aayos sa kanyang puting guwantes, isang kilos na puno ng disiplina at katiyakan. Ang kanyang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa bulyaw ni Ricardo. Sa likod niya, ang pintuan ng elevator ay muling bumukas at lumabas si General Borja. Kasunod ang dalawang opisyal mula sa Judge Advocate General Service. Ginoong Ilustre, mukhang hindi mo pa rin kilala kung sino ang babaeng pinakasalan mo. Ang baritono at malamig na tinig ni General Borja ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya nagpapanggap. Siya na si Colonel Teresa Santos, ang Chief of Medical Intelligence na 5 taon naming hinintay na magbalik sa serbisyo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Ricardo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga sundalo na tila mga estatwa ng katarungan, naghihintay lamang ng isang hudyat mula kay Teresa. Teresa, sweetheart, pag-usapan natin ito. Ang biglang paglambot ng tono ni Ricardo, ang kanyang mukha ay nagmakaawa. Nagkamali ako, alam ko. Pero pamilya tayo, di ba? Huwag mo namang sirain ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang pagkakamali. Tumingin si Teresa sa kanya, ngunit walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Ang pagkakamali na sinasabi mo, Ricardo, ay ang sadyang pagbili ng mga depektibong kagamitan na pumatay sa 3 sundalo noong nakaraang buwan. Ang pagkakamali mo ay ang pagnanakaw sa pondo na dapat ay pambili ng gamot ng mga mahihirap para lang tustusan ang luho ni Amalia at ang pagsusugal ng iyong ina. Inilabas ni Teresa ang isang dokumento mula sa kanyang folder. Bukas ang schedule ng iyong formal hearing sa harap ng Blue Ribbon Committee at ng Military Tribunal. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Binigyan kita ng pagkakataong magdala ng sarili mong abogado kung may pambayad ka pa. Anong ibig mong sabihin? Ang nanginginig na tanong ni Ricardo. Na-serve na ang writ of attachment sa lahat ng ari-arian ninyo. Ang mansyong kinalakihan mo, ang mga sasakyan mo, at maging ang account na ginagamit ni Amalia. Lahat ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng kustodya ng pamahalaan bilang bahagi ng danyos sa mga pamilyang ninakawan ninyo. Ang paliwanag ni Teresa nang may boses na kasing lamig ng hangin galing sa aircon ng ospital. Napasandal si Ricardo sa pader. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang ulo. Sa isang iglap, ang mundong itinayo niya sa ibabaw ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Bago pa siya makapagsalita muli, isang malakas na tunog ng pagtakbo ang narinig mula sa entrance. Pumasok si Amalia. Gulo-gulo ang buhok at wala na ang kanyang karaniwang rangya. Ricardo,
Ang mga gamit ko. Pinapalayas nila ako sa bahay. Gawin mo ang paraan. Nagtagpo ang tingin ni na Teresa at Amalia. Sa pagkakataong ito, si Amalia ang nakayuko, basang-basa ng pawis at luha, habang si Teresa ay nakatayo ng matikas, tila isang bundok na hindi matitinag. Ang hearing ay gaganapin bukas ng 9:00 ng umaga. Ang huling sabi ni Teresa bago siya tumalikod. Doon niyo sabihin ang lahat ng inyong mga dahilan. Sa harap ng hustisya, walang utang na loob na makakapagligtas sa inyo. Habang naglalakad palayo si Teresa, narinig niya ang boses ni Amalia na isinisigaw ang kanyang pangalan nang may galit. Ngunit ang bawat salita nito ay tila naging maliliit na bulong na lang sa kanyang pandinig. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Teresa. Sa labas ng ospital, isang hindi kilalang sasakyan ang nagmamanman. Isang tao ang may hawak na sobre na naglalaman ng huling alas ni Doña Imelda. Isang lihim tungkol sa operasyong militar ni Teresa sa nakaraan na maaring maging sanhi ng kanyang pagkakatanggal sa serbisyo bago pa man niya matapos ang kanyang paghihiganti. Handa na nga ba si Teresa sa huling hampas ng mga ilustre o ito ang twist na magpapabagsak sa kanyang muling paglipad? Tara, tumindig ang lahat para sa pagpasok ng mga kagalang-galang na miyembro ng tribunal. Ang tunog ng kahoy na pamasok na tumama sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan, tila isang hatol na nagmumula sa langit. Ang hangin sa loob ng silid ay kasing lamig ng yelo at ang bawat hininga ng mga taong naroon ay mababakas ng matinding kaba. Sa gitna ng silid, nakaupo sina Ricardo at Doña Imelda. Pilit na pinapanatili ang kanilang dangal sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Suot pa rin ni Ricardo ang kanyang mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang balikat ay bagsak na at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sa kabilang panig, nakatayo si Teresa. Hindi na siya ang nurse na nakayuko sa gilid ng lamesa. Siya ay nakasuot ng kanyang full General Assembly uniform. Ang mga medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw. Bawat isa ay kwento ng katapangan na hindi kailanman nalaman ng pamilya ilustre. Ang kanyang golden moment sa mga sandaling iyon ay ang marahan niyang pag-aayos sa kanyang kwelyo. Dinadama ang bawat hibla ng tela na sumisimbolo sa kanyang tunay na pagkatao. Colonel Teresa Santos, maari mo na bang ilatag ang iyong mga ebidensya laban sa Illustre Medical Group? Ang utos ng namumuno sa hearing. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa harapan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matatag na tunog sa makintab na sahig. Tila ba bawat hakbang ay pagbawi sa bawat insultong natanggap niya sa loob ng 5 taon. Mga kagalang-galang, narito ang mga tunay na kontrata na sadyang pinalitan ni Ricardo Illustre upang pagtakpan ang pagbili ng mga depektibong cardiac monitors. Panimula ni Teresa, ang boses ay malinaw at puno ng otoridad. Ang mga aparatong ito ay itinalaga sa mga frontline hospitals ng militar. Dahil sa kasakiman para sa komisyon, 3 sundalo ang nawalan ng buhay dahil sa maling data na ibinigay ng mga makinang ito. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa gallery. Ang mga pamilya ng mga biktima na naroon ay hindi napigilang mapaluha at magalit. Tumingin si Ricardo kay Teresa, ang kanyang muka ay puno ng puot. Nagsisinungaling siya. Pinapalabas niya lang yan dahil sa selos. Isang baliw na asawa lang siya na gustong manira. Biglang tumayo si Doña Imelda, ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Mayroon kaming ebidensya laban sa iyo, Teresa. Alam namin ang tungkol sa iyong operasyon sa Mindanao. 10 taon na ang nakalilipas. Ang pag-abandona mo sa iyong unit para sa sariling kaligtasan. Isang duwag na kolonel ang nasa harap ninyo. Inilabas ng matanda ang sobrang hawak niya. Tila ba ito ang kanyang huling alas? Ngunit sa halip na matakot, si Teresa ay dahan-dahang ngumiti. Isang mapait na ngiti na puno ng pananagumpay. Iyan po ba ang tinutukoy ninyong scandal, Doña Imelda? Tanong ni Teresa
habang may pinindot na button sa kanyang remote control. Sa malaking screen sa likod niya, lumitaw ang isang declassified military record. Ang operasyong sinasabi ninyo ay isang classified mission kung saan ako ay binigyan ng Distinguished Service Star dahil sa pagliligtas sa 20 sugatang sundalo, habang ako mismo ay may tama ng bala sa balikat. Ang report na hawak ninyo ay ang peking bersyon na ipinakalat ng mga kalaban ng gobyerno na tila ba nakuha ninyo sa inyong mga maruming transaksyon. Napaupo si Doña Imelda. Ang kanyang abaniko ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang tunog ng pagbagsak ng buong pangalan ng mga ilustre. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng kamatayan, Ginoong Ricardo Ilustre, dahil sa mga ebidensyang ito at sa mga testimonya ng inyong sariling mga tauhan na amin nang nasa kustodya, ang tribunal na ito ay nagre-rekomenda ng kagyat na pag-aresto sa inyo para sa kasong graft, corruption, at reckless imprudence resulting in multiple homicide. Ang deklarasyon ng judge, pumasok ang 4 na military police. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa kanilang sinturon ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na kailanman ay hindi inakala ni Ricardo na maririnig niya para sa sarili niya. Teresa, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat. Ang huling pagsigaw ni Ricardo habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit hindi siya tinignan ni Teresa. Habang nililinis ni Teresa ang kanyang mga gamit sa lamesa, lumapit sa kanya si Amalia na kanina pa nakatago sa isang sulok, nanginginig sa takot. Teresa, ang baby ko. Huwag mo kaming pabayaan. Tinitigan ni Teresa ang tiyan ni Amalia bago ito bumaling sa asistanteng dala ang isang medical na report. Huwag ka nang magpanggap, Amalia. Hawak ko na ang lab report mula sa ospital na pinuntahan mo. Alam nating pareho na hindi ka buntis. Isa lang itong desperadong paraan para makuha ang pera ni Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Amalia at sa isang sandali, ang huling hibla ng kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Teresa, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng bulwagan. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, sapat na malakas upang patigilin ang tibok ng puso ng lahat ng naroon. Sino ang nagpaputok at ito na ba ang huling desperadong pagtatangka upang wakasan ang buhay ni Teresa sa gitna ng kanyang tagumpay? Ang matalim na tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa hangin. Isang babalang nagpatigil sa bawat tibok ng puso sa loob ng bulwagan. Ngunit hindi ito dumanak ng dugo. Ito ay ang babalang putok ng isang security officer nang subukan ni Ricardo na agawin ang armas ng bantay sa isang desperadong pagtatangkang tumakas. Sa isang iglap, bumagsak si Ricardo sa sahig, pinataob ng 3 matitikas na sundalo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay nakasubsob ngayon sa malamig na semento, habang ang kanyang marangyang Amerikana ay nadudungisan ng alikabok ng pagkatalo. Wala na ang direktor, wala na ang makapangyarihang ilustre. Ang tanging natira ay isang lalaking nanginginig sa takot at kahihiyan. Dalhin na siya sa detention cell, siguraduhing walang espesyal na trato. Ang malamig na utos ni Teresa habang nakatayo sa itaas ng entablado. Ang kanyang tinig ay hindi bakas ng paghihiganti, kundi ng isang katarungang matagal nang naantala. Lumingon si Teresa kay Doña Imelda. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Nakaupo sa sahig, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanya. Ang golden moment ni Teresa sa sandaling iyon ay ang kanyang marahang paglapit sa isang matandang babae sa gallery. Ang ina ng isa sa mga sundalong namatay dahil sa depektibong monitor. Inabutan niya ito ng isang baso ng tubig at hinawakan ng kamay nito nang may tunay na pagkalinga. Doon, sa harap ng lahat, ipinakita ni Teresa na sa kabila ng kanyang bituin sa balikat, ang kanyang puso ay nananatiling isang nurse na handang maghilom ng sugat. Everything is over, Mom, bulong ni Teresa sa matanda.
At ang yakap na isinukli sa kanya ay mas mahalaga pa sa anumang parangal na natanggap niya. Paglabas ni Teresa sa bulwagan, hinarang siya ni Amalia. Wala na ang mapang-aping ngiti ng babae. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang labi ay nanginginig. Teresa, please, I'll give everything back. Huwag mo lang akong isama sa kaso. I was just blinded by love, by Ricardo's promises. Tiningnan siya ni Teresa nang may matinding awa. Hindi pag-ibig ang tawag sa paninira ng buhay ng iba para sa sariling luho, Amalia. Ang pag-ibig ay nagsasakripisyo, hindi nagnanakaw. Harapin mo ang batas dahil doon mo matututunan ang tunay na halaga ng bawat sentimong kinuha mo. Nang hapong yon, dinala ang balita sa buong bansa. Ang pamilya ilustre, ang mga itinuturing na haligi ng komunidad ay gumuho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling kasalanan. Ang hiya o matinding kahihiyan ay naging isang epidemya sa kanilang angkan. Ang mga kaibigang dati ay nakapaligid sa kanila ay tila mga aninong naglaho sa dilim. Pumunta si Teresa sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Sa loob ng silid, gising na si General Santos at may mahinang nangiti sa kanyang mga labi. "You did well, Colonel. My daughter, my brave eagle." Bulong ng ama habang mahigpit na hawak ang kamay ni Teresa. "Para sa inyo ito, Dad, at para kay Mama," sagot ni Teresa, habang ang mga unang patak ng luha ng kaligayahan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang bigat na 5 taon niyang dinala ay tila unti-unting tinatangay ng hanging pumapasok sa bintana. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, patungo sa kanyang bagong tungkulin, nakita niya ang isang pamilyar na anyo sa labas ng gate. Si Doña Imelda, suot ang isang lumang baro, ay nakaluhod sa tapat ng bakal na rehas, sumisigaw at nagmamakaawang makita ang kanyang anak. Ang mga tao sa paligid ay kinukuhanan siya ng video, tinatawanan, at kinukutya ang kanyang dating marangyang buhay. Huminto si Teresa sa malayo. Nakita niya ang bawat pagsusumamo ng matanda, ang bawat luhang dumadaloy sa kulubot nitong mukha. Isang huling pagsubok sa kanyang puso. Ang magpatawad ba o hayaan na lamang ang batas ng karma ang tumapos sa lahat? Lalapit ba si Teresa upang bigyan ng huling pagkakataon ang matanda? O ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang 5 taon? "Teresa, anak, maawa ka. Wala kaming matuluyan. Kinuha na ng bangko ang lahat pati ang aking mga gamot. Pagsabihan mo ang mga sundalo mo, pamilya pa rin tayo, hindi ba?" Ang boses ni Doña Imelda ay basag. Puno ng panginginig na tila isang marupok na instrumentong malapit ng masira. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa malamig na rehas ng gate ng ospital. Ang mga kuko na dati ay laging maayos, ang pagkakalinis ay marumi na ngayon at puno ng sugat. Ang kanyang mamahaling bestida ay lukot-lukot at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Huminto si Teresa sa tapat ng matanda, ngunit nanatili ang isang distansya sa pagitan nila. Isang distansya na hindi lamang gawa sa bakal, kundi sa 5 taon ng pang-aapi at pagtitiis. Ang kanyang golden moment sa huling pagkakataong ito ay ang marahan niyang pagkuha ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa matanda. Isang simpleng kilos ng tao sa kapwa-tao, ngunit wala ng bahid ng pagiging sunod-surang manugang. "Doña Imelda, tapos na po ang 5 taon ko sa inyo." Ang mahinahong sagot ni Teresa. Ang boses ay matatag at walang halong galit. "Ang sinasabi ninyong utang na loob, binayaran ko na po iyon ng bawat luhang pinalunok ninyo sa akin, bawat hapdi ng sampal na tinanggap ko, at bawat gabing naglingkod ako sa inyo na parang aso. Malaya na po ako, at malaya na rin kayo mula sa anino ng inyong kasinungalingan. Pero si Ricardo, ang anak ko, mamamatay siya sa loob ng kulungan." Ang hagulgol ng matanda. Si Ricardo ay nandoon dahil sa sarili niyang mga desisyon, hindi dahil sa akin. Putol ni Teresa.
Hustisya ang naglagay sa kanya roon at tanging katotohanan lang ang makakapagpalaya sa inyong dalawa. Ang bahay sa probinsya ay ibinalik na sa akin ng korte at gagamitin ko yon para sa mga babaeng gaya ko na inabuso at binaliwala. Wala na kayong puwang sa buhay ko, pero bilang isang nurse, nag-iwan ako ng instruction sa social welfare para bigyan kayo ng pansamantalang matitirhan at gamot. Iyan ang huling serbisyong maibibigay ko sa pamilya ilustre. Tumalikod na si Teresa habang ang boses ni Doña Imelda ay unti-unti nang humihina sa likuran niya. Nilalamon ng ingay ng mga sasakyan at ng takbo ng mundo. Hindi na lumingon si Teresa. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na kay tagal niyang binuhat. Makalipas ang isang buwan, sa loob ng kanyang bagong opisina bilang pinuno ng rehabilitation at support wing ng military hospital, tinititigan ni Teresa ang isang sulat na galing sa Bureau of Corrections. Ito ay mula kay Ricardo. Hawak ang papel. Nadama niya ang magaspang na tela niyon sa kanyang mga daliri. Dati, ang bawat sulat ni Ricardo ay nagpapatibok ng kanyang puso sa kaba. Ngayon, wala na siyang nararamdamang anuman, kundi ang isang malalim na katahimikan. Dahan-dahan niyang inilagay ang sulat sa paper shredder. Ang tunog ng papel na kinakain ng makina ay tila ang tunog ng huling hibla ng kanyang nakaraan na tuluyan ng naglalaho. Lumakad siya patungo sa bintana at pinanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay kahelat lila. Isang magandang paalala na matapos ang pinakamahabang gabi, lagit-laging may bagong umaga. Ang agila ay hindi lamang muling lumipad. Natagpuan na nito ang kanyang tunay na tahanan sa kalangitan ng kalayaan. Handa na po ang lahat para sa opening ng foundation bukas, Colonel. Ang ulat ng kanyang assistant na may ngiti ng paghanga. Salamat, tugon ni Teresa habang humihinga ng malalim. Nilalanghap ang hangin na amoy pag-asa at bagong simula. Handa na rin ako. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga bintanang kapis ng lumang bahay sa probinsya ay tila mga daliri ng liwanag na humahaplos sa mga alaala ng kahapon. Ang amoy ng sariwang sampagwita at basang lupa matapos ang ambon ay humahalo sa halimuyak ng bagong timplang kape. Isang amoy na nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa puso ni Teresa. Dito, sa lupang kinalakihan ng kanyang ama, ang bawat sulok ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng paghilom. Nakatayo si Teresa sa balkonahe, suot ang isang payak na puting bestida na malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na unipormeng militar, wala na rin ang kupas na damit ng isang api-aping nurse. Ang tanging bituin na suot niya ngayon ay ang kislap ng tunay na kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling pinanood niya ang mga batang naglalaro sa hardin ng Bahay Pag-asa. Ang pundasyong itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat tawa ng mga ito ay tila isang awit ng tagumpay laban sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi noon. Sa loob ng isang taon, maraming bagay ang nagbago. Si Ricardo ay nananatili sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi na huli na para sa kanya. Si Amalia naman ay tuluyan ng naglaho sa mata ng publiko matapos ang kahihiyan ng kanyang pagpapanggap. At si Doña Imelda, ang matanda, ay nananatili sa isang tahimik na charity home kung saan ang kanyang tanging yaman ay ang mga panyong iniabot sa kanya ni Teresa. Isang paalala na sa huli, ang kabutihan pa rin ang may huling salita. Napatawad na ba ni Teresa ang mga ilustre? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang proseso. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Ang pagpapakawala sa puot ay ang huling hakbang ng kanyang paglaya. Ngayon,
Ang kanyang puso ay hindi na nakakulong sa utang na loob na ibinusal sa kanya. Ang tanging utang na kinikilala niya ay ang utang niya sa kanyang sarili, ang mabuhay ng buo, malaya at may dangal. Naramdaman ni Teresa ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si General Santos, na ngayon ay masigla na at nakakalakad na ng maayos, ay tumabi sa kanya. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang paalala na ang lahat ng luma ay kailangang mamatay upang bigyang daan ang bagong buhay. "Masaya ka na ba, anak?" Mahinahong tanong ng ama. Tumingin si Teresa sa malawak na taniman kung saan ang kulay ginto ng palay ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. "Higit pa sa masaya, Dad, payapa na ako." Ang kwento ni Teresa ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang babaeng natutong maging sarili niyang tagapagligtas, na sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, ang pinakamahalagang kailangang iligtas ay ang sariling kaluluwa. Ang agila ay hindi na kailangang tumingin sa ibaba. Ang langit ay kanya na, at ang bawat lipad ay isang deklarasyon na kailanman hindi na siya muling magiging anino ng kahit sino. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa bawat kulay ng kahel na natitira sa langit, naroon ang pangako ng isang bukas na wala na sa ilalim ng anino ng sinuman. Ang katahimikan ay hindi na tanda ng pagtitiis, kundi ng kapayapaang matagal nang ipinagkait. Mga mahal kong tagapakinig, mga kapwa ko babae at kaibigan, maraming salamat sa pagtanda sa bawat pahina ng buhay ni Teresa. Aminado ako, habang hinahabi ko ang mga salita sa bahaging sinunog ni Doña Imelda, ang tanging alaala ng ina ni Teresa. Tila bawat letra ay naging sugat din sa aking sariling puso. Alam ko, marami sa atin ang may mga alaalang pilit ding tinutupok ng tadhana, ngunit gaya ng ating bida, naway matutunan nating hindi lahat ng abo ay dumi. Ang iba ay nagiging pataba upang muling sumibol ang isang mas matatag na pagkatao. Ang kwentong ito ay bunga ng maraming gabi ng pagninilay sa hirap at dangal ng mga babaeng nurse, sundalo at ina na nakikilala ko sa totoong buhay. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagsuot ng unipormeng naghihilom ng sugat ng iba. Minsan, ang pinakaimportanteng misyon ay ang pagiging general ng sarili nating laban. Ang mga bituin sa ating balikat ay hindi gawa sa metal, kundi sa bawat luhang pinili nating patuyuin upang makakita ng malinaw patungo sa ating kalayaan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito, nais kong itanong sa inyo, kung ikaw ang nasa katayuan ni Teresa, kaya mo rin bang mag-iwan ng panyo ng pagmamalasakit sa taong sumira sa iyong buhay, o sapat na ang makitang nakuha nila ang parusa ng batas? Saan niyo ba pinapakinggan ang ating kwento ngayon? Habang ba kayo ay nagluluto ng hapunan, naglalaba, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na shift sa trabaho? Ibahagi niyo naman sa ating comment section ang inyong mga saloobin at karanasan, dahil dito sa ating tambayan, ang bawat kwento niyo ay pakikinggan ng may paggalang. Huwag din nating kalimutang pindutin ang like at i-share ang ating video upang magsilbing liwanag sa iba pang pusong kasalukuyan pang nasa gitna ng dilim. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga salita, manatiling matapang, manatiling malaya, at laging piliin ang iyong sarili. Pamagat ng kwento. Ang agila sa likod ng uniporme. Paglaya mula sa tanikala ng utang na loob. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.